Ito na mga balitang talaga nga namang kaabang-abang patungkol sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Ito na nga ang ginagawa ng gobyerno para palakasin ang depensa natin. Mga balitang talaga nga namang kaabang-abang at inaabang na lahat para sa ating armed forces. Huwag na nga natin patagalin pa dahil sa balitang ito, napakaganda ng plano ng gobyerno natin mga pare ko. Huwag na nga natin patagalin pa mga pare ko dahil ito na ang Philippine Navy ay patuloy sa pagsusumikap na palakasin pa ang kanilang hukbo sa pamamagitan nga yan ng pagbili pa ng mga karagdagang mga barkong pandigma. Yan ang ilalatag natin sa video na to dahil isang napakagandang proyekto ngayon ng gobyerno natin para palakasin pa hindi lang ang ating bundagat ng Pilipinas maging ang kabuuan ng ating armed forces. Patuloy nang susumikap ang Philippine Navy na mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagdepensa at proteksyon ng bansa. At isang mahalagang bahagi ng kanilang plano ay ang paggawa ng sariling warships o mga barkong pandigma. Isang magandang halimbawa ng modernisasyon. Ito nga ang tinitingnan nila, ang Type 31 Italian warship. Isang bigatin na warship mga parikoy na kahit pagsamasamahin pa mga barkong pandigma, ang Jose Rizal class frigates, ang dalawang barkong pandigma na ito, ay kaya pa rin pumalag ng 31 o ng Type 31 Italian warship. Napakalakas nga nito sa dami ng mga armas, surface-to-air missiles at surface-to-surface missiles ay kargado ang Italian warship. Isang barkong pandigma na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang operasyon at magsuporta sa mga misyon sa seguridad sa dagat. Ang makabagong teknolohiya at disenyo ng mga barko, ito ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa pagpapalakas ng kapasidad pa ng Philippine Navy. Maliban nga sa tinitingnan nito ng gobyerno ngayon na dito na tayo bumili ng karagdagang warship para sa Pilipinas, ay isang napakagandang balita rin. Dahil kung tayo ay bibili sa Italy mga parikoy ay may kasama itong transfer of technology. Ano nga ba ang transfer of technology? Ito ang dapat pong malaman dahil napakaganda nito para sa pagpapalakas ng ating depensa mga parikoy. Dahil ang transfer of technology ay nakakahulugan lamang na pwede na tayong gumawa ng kaparehas na barkong bibili natin sa bansang Italia kapag matutuloy mga parikoy. Ibig sabihin nito ay maaari na tayo makagawa ng sarili natin mga barkong pandigma dito mismo sa Pilipinas dahil mga binili natin ng mga barkong pandigma sa South Korea ay walang transfer of technology kaya hindi pa tayo makakagawa ng mga malalaking barkong pandigma. Pero kung matuloy nga ang pagbili natin ng Type 31 warship o ng iba pang mga warship na inaalok sa atin ng bansang Italia, ay makakagawa na tayo ng mga warship natin na makakatulong yan sa pagpapalakas ng ating depensa. Self-reliance defense posture nga ang tinutumbok nito. Napakagandang plano ng ating gobyerno para palakasin pa ang Philippine Navy maging ang ating armed forces. Maliban nga sa Philippine Navy ay gusto rin palakasin ng gobyerno ang iba pang mga sangay ng ating armed forces kagaya ng Philippine Army at ng Philippine Air Force. Mapunta tayo sa Philippine Air Force, karagdagang balita na dapat mong malaman. Sa ngayon mga pare ko inilalatag na nga ng gobyerno ng Pilipinas sa pagbili pa ng mga fighter jets para sa Philippine Air Force. Napakagandang tulong nito sa pagpapalakas at pagbabantay ng ating mga teritoryo mga pare ko dahil kung sino kumukontrol sa kalangitan siya ang may hawak ng kalupaan. Napakalaking tulong ng mga fighter jets na matagal na nga na inaasap ng ating mga piloto ng Philippine Air Force na magkaroon tayo ng mga multi-role fighter jets na sa ngayon nga ay wala pa ang Pilipinas. Kapag natupad nga ito talagang mas lalakas ang ating armed forces at sana nga imaikasa na ito ngayon taon at tuluyan na nga sa pagpapalakas ang Philippine Air Force. At ito pa ang pinakamalapit na balita natin para sa video na to dahil ang pinakamalakas na warship natin na binili natin mula sa bansang South Korea ay sa wakas parating na nga sa ating bansa. Maliban nga sa Philippine Navy ay gusto rin palakasan ng gobyerno ng Pilipinas ang ating Philippine Army sa pamamagitan ng pagbili ng mga missiles para mga threat sa katubigan, kalangitan at kalupaan ay kayang-kayang wasakin ng ating militar. Sa pamamagitan nga ng mga kagamitang pang-militar na to, mga military assets ay mas lalakas pa ang ating armed forces na napakaganda para sa mga mamamayan ng Pilipinas. Kaya maraming salamat sa gobyerno ng Pilipinas at syempre para sa ating mga sundalo sa kanilang ginagawang pagbabantay sa ating bansa mga pare ko at sa ating mga gobyerno dahil sa kanilang ginagawa sa pagpapalakas sa ating armed forces para mapantayan ang mga mamamayang Pilipino. Kaya saludo sa ating mga sundalo at syempre sa ating gobyerno na gumagawa ng mga proyekto para sa ating armed forces. Maliban nga dito mga pare ko ay parating na rin ang pinakamalakas na warship ng Pilipinas ng Philippine Navy na binili natin mula sa bansang South Korea na gawa ng Hyundai Heavy Industries. Napakalakas nito. Kahit pagsamahin pang dalawang Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy ay mas malakas pa rin ang BRP Miguel Malvar na parating na nga sa ating bansa.
Kaya ano masasabi niyo sa mga balita natin yun, lalong-lalo na sa transfer of technology kung bibili tayo ng warship sa bansang Italy dahil proyekto pa ng gobyerno na bumili pa ng karagdagan 2 frigates para sa Philippine Navy. Ano masasabi niyo dito? Ano pa nga ba ang mga dapat bilhin ng gobyerno ng mga military assets para sa ating mga sundalo para mas lumakas pa ang ating depensa at nang sa gayon ay hindi na lang tayo binubuli-buli ng mga bansang kamalapit sa atin at ng mga malalaking bansa mga pare ko sa pamamagitan nga na ginagawa ng ating gobyerno sa pagpapalakas ng ating armed forces hindi na tayo mabubuli ng kahit sino man dahil kaya na natin pumalag sa sarili natin mga paa. Kaya ano masasabi nyo sa video na to? Ano mga military assets ang kailangan pa na isunod na bilhin ng ating gobyerno? Magkomento ka lang dyan sa iba pa at i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat.